Itong travel tax, siguro magpapasa ko ng resolution, batas na sisipakin na to. So guys, gusto ko mag-react dito regarding Philippine Travel Tax. Kasi ang Philippine Travel Tax, nagbabayad lahat ng mga Filipinos kapag magta-travel sila abroad. Ang exemption lang niyan ay mga OFW. The rest of the traveler, tourist, lahat nagbabayad ng Philippine Travel Tax. At ang presyo po niyan is 1,620 for adult and around. So kalahati niyan, and then 810 for children. Alam mo, hindi ko rin talaga makuha yung logic niyan ng Philippine Travel Tax. Kasi nung nagbayad naman tayo ng ticket, nag-purchase tayo ng ticket, nagbayad tayo ng tax. Nung nag-book tayo ng hotel and amusement parks o kung ano man yung mga in-avail natin na excursion, doon sa pupuntahan natin, nagbayad na tayo dito ng tax. Diba? And guys, just an info, no, yung Philippine Travel Tax, nagbabayad din ang mga foreigners na nagstay dito sa Pilipinas more than 1 year. Also, may mga categories kasi yung mga foreigners pag nagpupunta dito sa Pilipinas. So, madaming categories yun. Like, is it for business ba? Ano yung category mo? Balikbayan? Kasi kahit sabihin natin foreigners, foreign passport holder, pero dual citizen pala sila. Born as Filipino pero ang passport nila is foreign na. Yun, yung mga ganun, may ma-exemption yan. So, basta may mga categories yan para ma-exempt ka sa Philippine Travel Tax. I think it's very reasonable, as in sobrang reasonable niyan, na tanggalin yung Philippine Travel Tax. But I think, for Filipinos who wanted to travel abroad, pero pwede pa rin mag-implement ng Philippine Travel Tax para sa mga foreigner na nagstay more than 1 year dito sa Pilipinas. I think siguro kung pag-uusapan pa yan, syempre marami pang mga diskusyon na kasama dyan. But I agree. Philippine Travel Tax. 1,620 din yun, no? Ang mahal kaya nun. Although guys, nare-refund mo yun in case na antag dito, na-denied ka for immigration, hindi ka nakasakay sa eroplano, or hindi mo nasakyan yung ticket mo, nare-refund, fully refundable yung 1,620. Pero yun lang, sana talaga.